Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po mag-umpisa na. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ito po mga kababayan, sumagot na po si Senator Lacson, ang chairman po ng Blue Ribbon Committee, at binakbakan po si Senator Marcoleta. Pakinggan po natin ang privilege speech ni Senator Lacson sa banat niya po kay Senator Marcoleta. Ito na po, umpisahan na po natin. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanya mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate Rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case, given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2020. Pambirang buhay yan. Ang issue po ay korupsyon. Iniintay na po ng taong bayan. Senator Lacson, Marso na po. Nasaan na po? Nasaan na po ang inyong report? Sino po ang mananagot sa sindikato at massive korupsyon sa bansa? Trilyon ang issue ng korupsyon. Daan-daang bilyon. 800 plus billion po ang issue po ng korupsyon. Ang flood control scandal. Nasaan po? Bakit po si Senator Marcoleta ang binabakbakan nyo? Nagtatanong si Senator Marcoleta, ano na? Gusto nyo bang matumbok? Gusto nyo bang makahuli ng big fish? Malalaking buhaya? Sino?
Sino ang ulo ng korupsyon? Bakit nililihis nyo ang issue? Naiinip na rin ang taong bayan. Obsessed na nga kami sa tagal. Hindi ba? Puro panglilihis, pang-divert ang ginagawa nyo yata. Bakit? Bakit po ayaw nyong tutukan? Bakit takot ba kayo? At takot ba kayong pag-usapan sa House of, dito po sa Senado? Diyan po sa Blue Ribbon Committee? Takot po ba kayo imbestigahan dyan ang mga soldiers? Ang 18 ex-marine? Takot po ba kayo, Senator Lacson? Bakit ngayon? Personalan na ngayon. Pinipersonal nyo na ngayon si Senator Marcoleta. Ang hangarin lang ni Senator Marcoleta dahil siya po ay halal ng bayan, ay proteksyonan po ang taong bayan. Pinoproteksyonan po ni Senator Marcoleta ang pera ng bayan. Inubos ang pera ng bayan, sinimot. Pinoproteksyonan niya at gusto niya may managot. Yun po ang hangarin ni Senator Marcoleta. May managot ng mga magnanakaw politiko. At pati mga appointee, pati media. Ayon sa mga Marines. Pati si Tonyo, pati may pari pa. Hindi po ba? Napakarami pong sangkot na merong mga hawak na ebidensya ang mga Marines. Bakit ayaw ninyong imbestigahan? Yun ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Bakit? Bakit? Ikaw lang ang nagdidesisyon. Bakit ayaw mong papasukin ang mga gustong maging testigo para maimbestigahan? Di po ba? Katulad ni Orly Gutesa. Nasaan na po si Gutesa? Di po ba nawala na? Naitago na yata. Hindi na nakabalik sa Senado. Eto, 18. Ayaw nyo malang tanungin? Ayaw nyo malang tingnan ang mga hawak na ebidensya? Tapos ngayon, na politika na? At binabanatan nyo na si Senator Marcoleta na pine-personal na kayo? Dahil nung binanatan nyo siya na personal na, lalong-lalo sa impeachment at usapin sa China, hindi po yan ang problema ng bansa. Ang number 1 problema ng bansa ngayon, kaya naghihirap ang mga Pilipino, dahil sa korupsyon. Korupsyon, Senator Marcoleta, ang hinahabol. Korupsyon ang hinahabol ni Senator Marcoleta. Senator Lacson, bakit po ba pinoprotektahan nyo? Pinoprotektahan ba ninyo ang mga magnanakaw na parang kasama rin yata kayo sa mga nabigyan? At nakita rin kayo ni Senator Marcoleta, nakasakay kayo sa chopper, sa helicopter ni Saldico, kasama pa ang best friend mo na Senate President. Hindi po ba nag-deliver yata kayo kasama si Saldico? Hindi kaya? O yung mga Marines? Mga kababayan, nakita nyo po, may gana pang siya bumanat. Binabatikos siya si Senator Marcoleta na gustong palabasin at gustong makita ng taong bayan na ang Senado ay pinoprotektahan ay taong bayan at pera ng taong bayan ang pinoprotektahan ng Senado, hindi mga kapwa politiko at hindi silang mga politiko. Nagtatakipan, pinoprotektahan ng isa't isa. Ganyan ang nakikita ng taong bayan. Kaya obsessed ang taong bayan sa iyo, Senator Lacson. Wala ka pang napapatunayan sa taong bayan. Meron ka na bang napatunayan sa taong bayan? Nasaan? Nasaan ang mga report para malaman ng taong bayan kung sino talaga ang mananagot? Sino ang ulo? Sino ang mga magnanakaw sa taong bayan? Sino nagnakaw ng pera ng bayan? Senator Lacson, huwag mong gawin tanga, bobo at gago ang mga Pilipino. Pinaiikot-ikot mo ang mga Pilipino. Pinagtatagal mo ang issue ng korupsyon. Napakagaling mo pa naman investigador, ayon kay Tito Soto. Kaya ka nga pinalit. Kaya ka pinalit bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at tinanggal si Senator Lacson dahil ikaw daw ang napakagaling mag-imbestiga. Pero pinipili mo lang ang iniimbestigahan mo.
Hindi kaya? Piling-pili lang pagka pumapabor doon sa dapat proteksyonan at hindi kayo madamay, yun po ang tinatanggap po yata ninyong iimbestigahan. Hindi po kaya. Ngayon, si Senator Marcoleta pa, ang lumalabas na siya'y obsessed. Unbelievable. Hinahanap lang ng tao. Kasi ang trabaho niya bilang senador, lingkod bayan ng Pilipino, hindi lingkod bayan ng Pangulo. Hindi po ba? Hindi naglilingkod sa Pangulo. Ang nangyayari po kasi ngayon, ang karamihang senador ngayon ay naglilingkod po sa palasyo. Di umano, hindi sa taong bayan at ganun din po sa House of Representatives. Dahil nga po, nagulantang sila. Nagulantang po kasi sila eh. Yung script po kasi nabago. Nabago po kasi ang script. Kasi po yung script, yata nila ay nakatutok lang po kay Bernardo. Hindi po ba? Nakatutok lang po sa ilan mga testigo nila. Hindi po ba kila Bryce Hernandez? Hindi po ba? At yung mga iilan-ilan dyan na kinukuha nilang mga testigo. Hindi po ba? Si Ala Alcantara. Yan po ang kanilang script. Pero nung lumabas na po si Gutesa at lumabas na po ang 18 Marines o soldiers, nagulantang na po sila. Nagulantang na po yata kayo. Lalo-lalo po nung inilabas na po ang mga ebidensya bit ng 18 Marines o soldiers, mga kababayan, nagulantang na. Kaya po ngayon, taki pa na. At panay na pong divert ng issue. Nawawala na po sa issue ng korupsyon si Senator Lacson. Ayaw na po yata niyang pag-usapan ang issue ng korupsyon ng flood control. Bakit kaya? Politika na po, bakbakan na po sa Senado. Personalan na. Hindi na po hinahabol ang mga magnanakaw. Ang nagpahirap sa taong bayan, ayaw na pong habulin yata. Mga kababayan, unbelievable. Ibang klase ka, Senator Lacson. Binabakbakan mo pa. Yung senador na gustong mapanagot ang mga magnanakaw sa bansa, inubos ang pera ng taong bayan. Pero sa'yo, okay lang. Ibang klase ka. Napakasarap mong pagawa ng rebulto at itabi kay Judas, di umano. Muli po mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po subscribes, mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Eric Hershaw ng Canada, kay Gay at Shena, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po yung panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at ang ating po mga soldiers, ex-marine, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, maduktungan ba po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga panalangin at dasal at God bless po sa inyong lahat. Paalam. Thank you po. Bye-bye.